Okay, ka-EV, welcome back sa ating channel. Nandito pa rin tayo sa day 2 ng Philippine Electric Vehicle Summit. At nakita natin dito, ito yung sasakyan from ICE ay conversion siya as a electric vehicle. Welcome to Go Vehicle, your go-to channel for electric vehicles, including the latest trends, update, insightful discussion, and EV reviews. Okay, as you can see ka-EV dito, makikita mo dito yung kanyang battery. At dito makikita mo yung kanyang motor. So, hindi natin alam kung ilan ang capacity o yung horsepower ng motor na nilagay nila dyan. So, ikot tayo dito kay. So, again, medyo nakalak ba? Hindi siya medyo. Nakalak talaga. Anyway, kita mo, classic car to no? I think pang 80s yata to o 90s. But in a way, at least electric car siya, di ba? Na-convert lang siya. So, pwede pala na yung mga ICE vehicle natin, i-convert natin as a electric vehicle. Okay? So guys, ayan. As you can see, nakikita natin dito, gas-powered na sasakyan, pero i-convert siya as electric. So, ngayon sa EV, napansin ko kasi itong sasakyan dito na classic at napansin ko, kinonvert siya. So, tamang-tama, napadaan yung isa sa mga na-convert dito sa electric car na ito. So, eto, si Sir Yuli. Sir Yuli, Yes, sir. ayan, bumati ko muna. Ay po. Anyway, so kailan mo ito na-convert? Kailan nyo ito na-convert? Around 2010 po. 2010. Apo. So, 14 years na. 2024 na ngayon eh. So, sir, noong mga panahong yun, magkano kaya yung estimated mo na naging Mga gastos nasa mo? around 400 to 500k, sir. So, 400 to 500K. So, Hmm. medyo malaki na ngayon yun sa pera natin. No? So, mahal pa ang pera dati. Pero, at least, di ba, that time pala, 14 years ago, talagang meron na talagang gumagawa ng mga electric car. Kagaya nito. Anong model to, sir? 1980s Toyota Corolla. Bakit ba kinonvert to? Isa sa mga kasi ng officer ng electric vehicle president, si Sir Ferdinand Santos. Mm-hmm. So, enthusiast din siya sa electric vehicle. So, isipan niya mag-convert kasi isa sa mga officer chief na ng electric station. Okay. So, nag-convert siya ng electric vehicle na car po. Saka enthusiast din niya sa mga sasakyan. Alright. Siyempre, 12 years pa lang ang Philippine EV Summit. So, ibig sabihin, ahead of time, talagang yung mga namumuno sa EVAP ay talagang mahilig na sa electric. So, yun nga sir, ano ba ang problema dati? Ano ba siya? Stock na lang ba siya dati? Lumang car to, so convert namin sa electric. So, tinanggal lang yung makina, Mm-hmm. then pinalitan namin ng electric motor. Mm-hmm. So, basically, DC motor pa yan, hindi pa AC. Then that time, ano siya, deep cycle lead acid pa yung battery niya. So, mas marami itong battery. Ngayon, naka-lithium na siya. Lithium Oo na. po. So, yung deep cycle, ibig sabihin yung may, ano ba yun, may tubig pa. Opo. O lead acid pa, no? Yes, sir. So, sa pagkakatanda mo before, ilang wattage yung kilowatt yung kanyang motor power niya? Ang kinabit namin dito, 12 volts na 200 ampere hour. So, 72 volts yung system na dito. Mm-hmm. So, yung more or less, mga 8 battery na malalaki sa harap, saka sa likod.
So ngayon sa harap na lang siya kasi maliit na lang yung kasi lithium na ginamit nila. Oo. Imagine, no, naka-lead acid ka, ganito yung ano mo. Talagang full pack yan ng baterya. No? Pero ngayon, dahil sa technology, nagbabago na eh, no? Mas lumiliit, pero mas malaki yung capacity niya, no? Yan ang lithium battery. At malay natin next year or sa mga susunod pang taon, paliit yung battery, kagaya na lang ng cellphone, baka kaya na makapag-under ng kotse, katulad nito na kinonvert lang. So, Sir Yuli, maraming Yes, sir. salamat. Sige po. At natutuwa ako na may mga ganitong mga nagko-convert na sa Pilipinas. So, shout out kay Sir Flip ng nag-convert din ng kanyang Hyundai Accent to electric. So, kaibi, sa mga balitang electric, wala na kayong mga hanapin dyan, kundi ang Go EV. Tara, let's go!